tinambak ang mga datos na inilabas ng pamunuan sa Kyiv tungkol sa mga kaganapan sa linya ng labanan. Lumalabas na ang buwan ng Hulyo 2026 ay naging isa sa mga pinakamasalimuot at nakadidismayang panahon para sa sandatahang lakas ng Russia mula nang magsimula ang malawakang pagsalakay. Sa kabila ng patuloy na iginigiit ng Moscow na sumusulong ang kanilang mga puwersa sa halos lahat ng direksyon, ibang-iba ang larawang ipinapakita ng Ukraine mula sa aktual na kalagayan sa lupa. Ayon sa Kiev, libo-libong sundalong Ruso ang naalis sa labanan. Umabot sa bagong record ang bilang ng nawasak na mga sasakyang panglohistika. Daan-daang kilometro kwadrado ang nabawi sa timog na linya ng labanan at walang humpay na inaatake ng mga unit ng drone ng Ukraine ang mga ruta ng supply ng kalaban. Ang pinakamahalagang punto rito ay hindi lamang ang laki ng sinasabing pinsala sa hanay ng Moscow, kundi kung paano ginagawang labanan ng Ukraine ang isang matinding digmaang unti-unting umuubos sa lakas ng magkabilang panig. Sa bagong yugtong ito ng tunggalian, ang lohistika, bilis ng pag-aangkop, at malinaw na kaalaman sa kalagayan sa larangan ay nagiging kasing halaga na ng dami ng sundalo sa unahan. Kapag tiningnan natin ng mabuti ang takbo ng mga pangyayari, makikitang unti-unting binabago ng makabagong teknolohiya ang tradisyonal na pananaw sa kapangyarihang militar. Batay sa opisyal na datos na inilabas ng kagawaran ng tanggulan ng Ukraine na binuo mula sa mga video ng drone na natukoy ang eksaktong lokasyon at detalyadong ulat mula sa mga unit sa linya ng labanan, tinatayang nasa 42,860 sandalong Ruso ang napatay o malubhang nasugatan sa buwan lamang ng Hulyo 2026. Naniniwala ang pamunuan sa Kyiv na ito na ang pinakamataas na buwan ng bilang ng mga nasawi at nasugatan na naranasan ng hukbong Ruso mula pa noong Enero 2025. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng kalkulasyong ito mula ng ilunsad ng Moscow ang kanilang malawakang pagsalakay noong Pebrero 2022, pumalo na sa humigit kumulang 1,461,660 ang kabuuang bilang ng nasawi at nasugatang tropa ng Russia ayon sa opisyal na talaan ng Ukraine. Mahalagang linawin sa ating mga taga-subaybay na ang mga bilang na ito ay nagmula sa panig ng Ukraine at hindi pa ganap na napapatunayan ng mga independiyenteng taga-suri sa bawat detalye. Gayunpaman, ang nagbibigay ng matinding bigat sa mga pahayag ng Kyiv ay ang magkakasabay na ulat tungkol sa pinalakas na operasyon ng mga sistemang panghimpapawid na walang piloto ng Ukraine sa parehong panahon. Malinaw na ipinapakita ng mga kaganapan na talagang pinaigting ng Ukraine ang opensiba laban sa mga sentro ng lohistika at mga rutang transportasyon ng Russia, lalo na sa mga okupadong teritoryo sa timog na bahagi ng bansa. Hindi lamang sa tauhan nagtala ng malaking kawalan ang puwersa ng Moscow batay sa mga ulat ng militar ng Ukraine, kundi maging sa kanilang mga kagamitang pangtransportasyon. Inihayag ng Kyiv na umabot sa 13,998 sasakyan, kabilang ang mga truck ng militar, tanker at motorsiklo ang nawasak o napinsala sa loob lamang ng naturang buwan, ang pinakamataas na buwan ng bilang mula nang magsimula ang buong labanan. Kung ang mga estatistikang ito ay malapit sa tunay na sitwasyon sa lupa, hindi lamang ito simpleng pagkaubos ng mga ordinaryong sasakyan sa inventaryo ng hukbo. Ang mga truck na pangkargamento, tanker ng gasolina at mga sasakyang naghahatid ng bala ang nagsisilbing sistemang nagpapadaloy ng isang makabagong sandatahang lakas sa gitna ng digmaan. Maaaring may hawak na napakaraming artilerya, mga tangke at malaking bilang ng sundalo ang isang hukbo, ngunit kung ang krudo, bala at mga reserbang tropa ay hindi makarating sa tamang oras at tamang lugar, ang bentaheng nakikita sa papel ay mabilis na maglalaho. Kapag naputol ang regular na daloy ng supply, nawawalan ng kakayahan ang mga kanyon na magpatuloy sa pambobomba at napipilitang huminto ang mga sasakyang nakabaluti sa linya ng labanan. Maraming unit ng Ukraine at mga independiyenteng tagamasid ng militar ang nakapansin sa mas pinaigting na aktibidad ng mga drone sa likod ng mga linya ng depensa ng Russia nitong nakaraang buwan. Ang mga pangunahing target ng mga pag-atake ay hindi mga simbolikong gusali, kundi ang mga gumagalaw na convoy ng supply, mga kalsada ng transportasyon, at mga lugar ng paghahanda na sumusuporta sa mga sundalong Ruso sa timog. Ipinapakita ng estratehiyang ito na pilit inililihis ng Ukraine ang labanan mula sa direktang harapan lamang tungo sa sistematikong pagwasak sa kakayahan ng kalaban na magpatuloy sa pakikipagdigma sa mahabang panahon. Sa kabila ng mga ulat ukol sa tagumpay laban sa mga kagamitan at supply ng kalaban, hindi naging madali ang buwan ng Hulyo para sa buong bansa ng Ukraine.
Kasabay ng paglalabas ng Kyiv ng mga datos ukol sa mabibigat na pagkalugi ng Russia, kinumpirma naman ng United Nations na ang Hulyo ang naging pinakamadugong buwan para sa mga sibilyan ng Ukraine sa taong 2026. Ang trahedyang ito ay nagpapakita ng napakabigat na kapalit na patuloy na binabayaran ng mga inosenteng mamamayan sa gitna ng nagpapatuloy na labanan. Ayon sa opisyal na ulat mula sa United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, hindi bababa sa 437 sibilyan ang kumpirmadong nasawi sa mga pag-atake ng Russia noong Hulyo, isang pagtaas ng humigit kumulang 30% kumpara sa naitala noong Hunyo. Kabilang sa mga kumpirmadong nasawing ito ang 17 bata na nadamay sa malawakang pambobomba sa iba't ibang rehiyon. Ang ganitong pagtaas ng bilang ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga pandaigdigang organisasyong makatao sa buong daigdig. Karamihan sa mga sibilyang biktima ay dulot ng paggamit ng mga ginagabayang bombang pinakakawalan mula sa himpapawid, mga drone na panalakay, at mga misil na pangmalayuan ng Russia na direktang tumama sa mga mataong tirahang lugar. Ang ilan sa mga pinakamalulubhang insidente ay naganap ng gumuho ang mga bahagi ng matataas na apartment building kung saan marami sa mga naninirahan ang tuluyang natabunan ng mga gumuhong semento at bakal. Ang mga ganitong pag-atake sa mga lungsod ay nag-iwan ng maraming pamilya na nawalan ng tahanan at mahal sa buhay. Ang mga opisyal na talaan ng gobyerno ng Ukraine ay sumasang-ayon sa pangkalahatang datos na inilabas ng United Nations. Subalit iginigiit ng Kyiv na ang aktual na bilang ng mga nasawi at nasugatan ay maaaring mas mataas pa kaysa sa opisyal na beripikasyon at posibleng umabot pa sa doble nito. Marami sa mga biktima ang pinaniniwalaang nananatili pa ring nakabaon sa ilalim ng mga gumuhong istruktura at hindi na narecover, habang ang iba naman ay hindi opisyal na nakarehistro sa mga tirahang tinamaan ng mga pampasabog. Ang kawalan ng akses sa ilang lugar na patuloy na binobomba ay nagpapahirap din sa mabilisang pagtukoy sa eksaktong bilang ng mga nasawi. Sa gitna ng mabigat na trahedyang kinakaharap ng kanilang mga mamamayan, inihayag ng Kyiv na matagumpay na natapos ng kanilang sandatahang lakas ang isang kapansin-pansing operasyong kontra-opensiba sa timog. Ayon sa militar ng Ukraine, nagawa nilang maitulak pabalik ang mga unit ng Russia ng mahigit 10 kilometro sa isang malawak na bahagi ng linya ng labanan. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng bagong lakas ng loob sa mga tropa sa unahan matapos ang mahabang panahon ng matinding depensa. Batay sa mga opisyal na anunsyo at mga mapa na inilabas ng mga grupong may kaugnayan sa militar ng Ukraine mula noong huling bahagi ng nakaraang linggo hanggang kalagitnaan ng linggong ito, ang operasyon ay nakasentro sa tagpuan ng tatlong probinsya ng Dnipropetrovsk, Donetsk at Zaporizhia. Ang estratehikong lokasyong ito ay matagal nang naging sentro ng mainit na bakbakan dahil sa kahalagahan nito sa pagkontrol sa mga pangunahing ruta sa timog. Sa pamamagitan ng maingat na koordinasyon, nagawa ng Ukraine na putulin ang mga lokal na linya ng komunikasyon ng mga unit ng Russia sa naturang sektor. Ipinahayag ng Ukraine na matagumpay nilang nabawi ang humigit kumulang 745 kilometro kwadrado ng kanilang teritoryo, nakatumbas ng halos 288 milya kwadrado at naibalik ang kontrol sa 36 na pamayanan sa kahabaan ng linyang umaabot sa 60 kilometro. Ang lawak ng nabawing lupaing ito ay nagpapakita ng isa sa mga pinakamalaking pagbabago sa mapa ng timog na linya ng labanan sa nakalipas na mga buwan. Bukod dito, ang pagbawi sa mga pamayanang ito ay nagbigay daan upang mailigtas sa mga lokal na residente mula sa pananakop ng kalaban. Sa kanyang pambansang talumpati noong nakaraang Martes, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na bukod sa mga nabawing komunidad, nakapaglinis din ng militar ng Ukraine ng karagdagang 300 kilometro kwadrado sa tinatawag na Abong Zona, kung saan walang panig ang may ganap na kontrol bago ang operasyon. Binigyang diin ni Zelensky na ang mga unit na panalakay at mga puwersang panghimpapawid na panalakay ng Ukraine ang gumanap ng pinakamahalagang papel sa pagsasagawa ng masalimuot na opensibang ito sa timog na sektor. Ang determinasyon ng mga naturang unit ang naging susi upang mapanatili ang inisyatiba sa kabila ng matinding putukan. Karamihan sa mga independenteng mananaliksik ng bukas na impormasyong paniktik at mga pandaigdigang institusyong nagsasaliksik at nagsusuri ay nagpapatunay na nagkaroon nga ng makabuluhang pagsulong ang Ukraine sa nabanggit na rehiyon, bagamat may kaunting pagkakaiba-iba sa kanilang mga pagtataya ukol sa eksaktong sukat ng lupa at antas ng kontrol. Nangangahulugan ito na ang bilang na 745 kilometro kwadrado ay dapat tingnan bilang opisyal na pahayag ng Kyiv habang patuloy pa ang beripikasyon ng mga independenteng tagasuri sa bawat baryo at posisyon.
Gayunpaman, malinaw sa mga larawang kuha ng satellite na napilitang umatras ang mga puwersang Ruso mula sa kanilang mga naunang kuta. Isa pang mahalagang elemento sa naging takbo ng labanan ay ang disiplina sa impormasyon, kung saan ang Ukrainian media noong Hulyo at unang bahagi ng Agosto ay sumunod sa mahigpit na pakiusap ng militar na limitahan ang pag-uulat tungkol sa operasyon habang nagaganap ang mga bakbakan. Ang ganitong seguridad ng operasyon ay nakatulong ng malaki upang mapanatiling walang malinaw na impormasyon ang mga commander ng Russia ukol sa eksaktong direksyon ng mga pangunahing pag-atake. Ang mga salaysay mula sa mga sundalong mismong lumahok sa operasyon ay nagpapatunay na tuloy-tuloy at maingat ang naging pag-abante sa bawat sektor. Ang kaibahan ng operasyong ito kumpara sa mga nakaraang opensiba ay makikita sa paraan kung paano ginamit ng Ukraine ang mga aral mula sa kanilang mga nakalipas na karanasan sa digmaan. Hindi na umasa ang Kyiv sa mga biglaang sugod na mahirap panatilihin sa mahabang panahon, kundi nagpatupad sila ng mas matibay na sistema upang masigurong hindi na muling mababawi ng kalaban ang bawat metrong napapalaya. Ang pagbabagong ito sa doktrina ng militar ay nagbunga ng mas mataas na antas ng tagumpay at proteksyon para sa kanilang mga tropa sa timog na linya ng labanan. Maaalalang sa naging operasyon sa Kursk, mabilis na napasok at nakontrol ng Ukraine ang malaking bahagi ng teritoryo sa loob ng Russia kasama ang mahigit 100 pamayanan. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang panahon, unti-unting nabawi ng Russia ang halos kabuuan ng mga lupang iyon dahil sa matinding hamon sa pagpapanatili ng mahabang linya ng supply at matibay na depensa. Ang karanasang ito ay nagturo sa pamunuan ng Ukraine na ang mabilisang pag-abante ay maaaring maging delikado kung hindi kayang protektahan ng mga bagong posisyon laban sa matitinding kontra-atake. Noong Agosto 2025, naglunsad din ng Ukraine ng matagumpay na kontra-atake laban sa malaking puwersa ng Russia malapit sa Dobropilya sa rehiyon ng Donetsk upang pigilan ang pagsalakay ng kalaban at magdulot ng matinding pinsala sa mga sumusulong na tropa. Ngunit ang operasyong iyon ay pangunahing nakatutok sa pagpapanumbalik ng dating linya ng depensa sa halip na paglikha ng isang ganap na bagong napalayang sona. Ipinakita ng labanang iyon ang kahalagahan ng pagpigil sa momentum ng kalaban bago sila makapagtatag ng permanenteng kuta. Sa timog na linya ng labanan ngayong 2026, pumili ang Ukraine ng isang mas maingat at kalkuladong pamamaraan sa pakikipaglaban. Sa halip na magmadali, binigyang prioridad ng pamunuan ang kaligtasan ng mga sundalo at ang sistematikong pagpapahina sa mga kuta ng kalaban bago magpadala ng mga tropang luluso. Ang ganitong taktika ay nangangailangan ng mataas na antas ng pasensya at koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang sangay ng sandatahang lakas. Ayon sa mga opisyal na pahayag mula sa ICA 425 Rehimentong Panalakay, ang unit na nanguna sa operasyon mula Pebrero hanggang Hulyo 2026, hindi nila sinubukang gumawa ng isang biglaang malaking paglusot sa depensa sa loob lamang ng ilang araw. Sa halip, nagsagawa sila ng sunod-sunod, tuloy-tuloy, at kontroladong maliliit na pag-atake upang unti-unting buwagin ang depensa ng kalaban. Ang pamamarang ito ay nagbigay daan upang masusing pag-aralan ang bawat galaw ng mga puwersa ng Russia bago isagawa ang susunod na hakbang. Inilarawan ng ICA 425 Rehimentong Panalakay kasama ang iba pang unit tulad ng ICA 7 Mobile na Corp ang kanilang taktika bilang isang maingat na proseso ng pagwasak sa kontrol ng Russia ng paunti-unti. Sa pamamagitan ng paggamit ng maliliit na pangkat na panalakay na suportado ng makabagong mga sasakyang nakabaluti at tumpak na putok, nagawa nilang linisin ang mga trinsera ng kalaban ng may kaunting pinsala sa sariling hanay. Ang bawat tagumpay sa isang sektor ay agad na pinagtitibay ng mga sumusuportang unit upang maiwasan ang anumang pagtatangka ng Russia na magkontra-atake. Ang pamamarang ito ay sadyang idinisenyo upang mabawasan ang bilang ng nasusugatan at nasasawi sa panig ng mga sundalong Ukrainian habang pinipilit ang mga unit ng Russia na sumagot sa napakaraming maliliit na problema sa halip na sa isang malaking pag-atake na madaling paghandaan. Dahil hindi alam ng pamunuan ng Russia kung saan susunod na tatama ang puwersa ng Kyiv, nahihirapan silang magtalaga ng kanilang mga reserba sa tamang oras. Ito ay nagresulta sa kalituhan at kawalan ng koordinasyon sa hanay ng mga nagtatanggol na tropang Ruso. Higit sa lahat, para sa pamunuan ng Ukraine, ang pagpapahina at pagpuksa sa puwersa at kagamitan ng Russia ay itinuturing na kasing halaga na ng mismong pagbawi sa mga lupain. Sa pamamagitan ng pagtutok sa unti-unting pag-ubos sa lakas ng kalaban, sinisiguro ng Kyiv na mawawala ng kakayahan ng Russia na maglunsad ng sarili nilang mga opensiba sa hinaharap.
Ang balanse sa pagitan ng pagbawi ng teritoryo at pagwasak sa lakas ng kalaban ang naging pundasyon ng buong kampanya sa Timog. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto ay naging isa sa mga pinakamakapangyarihang sandata sa buong kampanya sa Timog na sektor. Ang drone ang nagsisilbing mata at kamay ng sandatahang lakas na nagbibigay ng agarang impormasyon at kakayahang tumama sa malalayong distansya nang hindi inilalagay sa panganib ang buhay ng mga piloto. Kung wala ang malawakang paggamit ng teknolohiyang ito, magiging lubhang mahirap para sa Ukraine na tapatan ang bentahe ng Russia sa dami ng tradisyonal na armas. Mula noong Hunyo, ang puwersa ng mga sistemang walang tripulante ng Ukraine ay naglunsad ng isang malawakang operasyon gamit ang mga kamikaze drone na may katamtamang abot na nakatutok sa mga kalsada at transportasyon ng Russia sa likod ng linya ng labanan, partikular sa mga ruta sa timog. Ang mga operasyong ito ay sinagawa ng malalim sa teritoryong kontrolado ng kalaban upang putulin ang koneksyon sa pagitan ng mga bodega ng bala at ng mga sundalo sa unahan. Dahil dito, maraming convoy ng militar ng Russia ang hindi na nakarating sa kanilang mga destinasyon. Ang ilan sa mga drone na ito ay gawa sa matitibay na foam at mga materyales na carbon fiber na nagpapababa sa kabuuang gastos ng paggawa, ngunit may sapat na lakas ng pampasabog upang wasakin ang mga sasakyang nakabaluti at maging ang mga modernong tangke kung tatamaan sa tamang anggulo. Ang mababang halaga ng bawat unit ay nagbibigay daan sa Ukraine na magpalipad ng napakaraming drone araw-araw nang hindi nauubos ang kanilang pondo. Ang ganitong digma ang gumagamit ng murang paraan upang magdulot ng mas mahal na pinsala sa kalaban ay napatunayang labis na mabigat para sa ekonomiya at lohistika ng Russia. Ayon sa opisyal na ulat ng puwersa ng mga sistemang walang tripulante, ang kampanyang ito ay nagresulta sa pagkasunog o tuluyang pagkawasak ng hindi bababa sa 400 truck na pangkargamento ng militar ng Russia na nagdadala ng krudo, mga bala at iba pang mahahalagang gamit sa linya ng labanan. Ang pagkawala ng ganito karaming truck sa loob lamang ng ilang linggo ay lumikha ng isang malaking kakulangan sa lohistika na hindi kayang punan agad ng Moscow. Napilitang ang kalaban na gumamit ng mas maliliit at hindi angkop na mga sasakyan para lamang maghatid ng supply. Ang naging resulta nito, ayon sa paglalarawan ng Kyiv, ay ang matinding kakulangan sa mga pangunahing kagamitan para sa mga unit ng Russia sa unahan, habang ang ilang lugar naman ay nahirapang makatanggap ng karagdagang puwersa dahil sa naputol na transportasyon. Ang mga sundalong Ruso sa ilang mga trinsera ay naiulat na nagtipid sa kanilang mga bala at pagkain habang naghihintay ng muling supply na hindi dumarating. Ang ganitong sitwasyon ay lubhang nagpababa sa moral ng mga tropang nasa ilalim ng walang humpay na pambobomba. Dito lumilitaw ang tunay na epekto ng taktika ng Ukraine na higit pa sa simpleng bilang ng mga nasirang sasakyan sa kalsada. Kapag ang isang fuel truck ay nasabog sa daan, hindi lamang isang sasakyan ang nawawala sa operasyon ng militar, kundi nadadamay ang buong linya ng depensa. Ang mga tangke sa linya ng labanan ay mawawalan ng krudo para makagalaw, ang mga kanyon ng artilerya ay mauubusan ng bala para magpaputok, ang mga sundalo ay maghihintay ng matagal sa kanilang kagamitan, at ang mga reserbang tropa ay hindi makarating sa tamang oras. Ayon sa pagsusuri ng independenteng Ukrainian tagasuri ng militar na si Konstantin Mashovets noong huling bahagi ng Hulyo 2026, ang pagsulong ng puwersa ng Ukraine patungo sa direksyon ng Oleksandrivka ay lumikha ng sapat na presyur upang pilitin ang pamunuan ng Russia na maglipat ng mga tropa mula sa kanilang 5th at 36 pinagsamang hukbong sandatahan patungo sa apektadong sektor. Ang desisyong ito ng pamunuan ng Russia ay nagpapakita ng matinding pangangailangan na pigilan ang pagbagsak ng kanilang linya ng depensa sa timog. Gayunpaman, ang paglipat ng malalaking unit sa gitna ng aktibong labanan ay nagdulot ng karagdagang panganib para sa kanilang mga tropa. Ang pagdating ng mga karagdagang tropang ito ng Russia ay nagpabagal nga sa pag-abante ng Ukraine, ngunit ayon kay Mashovets, napilitan din ang Moscow na kanselahin o ipagpaliban ng isang mas malaking planong opensiba sa hilagang bahagi ng bansa. Dahil kinailangang gamitin ang kanilang mga estratehikong reserba bilang mga tagasagip sa timog, nawalan ang Moscow ng sapat na puwersa upang maglunsad ng panibagong malaking paglusot sa depensa sa ibang sektor. Ito ay nagpatunay na naging epektibo ang plano ng Kyiv na guluhin ang pangkalahatang iskedul ng opensiba ng militar ng Russia
Kung tumpak ang pagtatayang ito, nakamit ng Ukraine ang isang mahalagang estratehikong tagumpay sa labanan nang hindi kinakailangang gibain ang buong linya ng kalaban, pakamit ng bagam estratehikong tagumpay. Sa halip, lumikha sila ng sapat na banta upang pilitin ang Moscow na magbawas ng puwersa sa ibang kritikal na sektor. Sa pamamagitan ng pagdidikta sa galaw ng kalaban, nagawa ng Ukraine na hawakan ng inisyatiba sa kabila ng mas maliit nilang kabuuang bilang ng sundalo. Subalit ang isa sa mga pinakakawiling aspeto ng labanang ito ay ang paraan kung paano umaakyat ang mga impormasyon mula sa linya ng labanan patungo sa pinakamataas na pamunuan ng militar ng Russia. Sa maraming pagkakataon sa kasaysayan ng militar, ang maling impormasyon sa loob ng estruktura ng pamunuan ay naging sanhi ng malalaking pagkatalo sa labanan. Sa makabagong panahon kung saan laganap ang pagmamanman gamit ang satellite at drone, ang pagtatangkang itago ang katotohanan ay lalong nagiging mapanganib para sa isang hukbo. Ayon kay Mashovets at sa iba pang mga taga-subaybay sa Ukraine, maraming mga commander sa lupa ng Russia ang nag-aatubiling umamin sa kanilang mga opisyal kapag nawawalan sila ng teritoryo na nagiging dahilan upang makatanggap ang matataas na general ng mga ulat na mas maganda kaysa sa totoong sitwasyon sa lupa. Nagdulot ito ng mga pagkakataon kung saan ang mga opisyal sa Moscow ay nagpapahayag ng mga tagumpay na hindi naman nakikita ng mga sundalong nasa gitna ng putukan ng mga independenteng eksperto o ng mga dayuhang tagamasid. Ang ganitong pagkakahiwalay ng impormasyon sa loob ng institusyon ay nagbunga ng mga maling desisyon sa pagpapadala ng mga reserba sa mga lugar na kontrolado na pala ng kalaban. Ang malaking agwat sa pagitan ng mga opisyal na pahayag ng Moscow at ng aktual na takbo ng digmaan ay naging partikular na malinaw noong Hulyo 3, 2026. Sa isang pagpupulong na ipinalabas sa pambansang telebisyon sa buong Russia, pinakinggan ni Pangulong Vladimir Putin ang mga detalyadong ulat mula kay punong hepe ng pangkalahatang estado Major Valery Gerasimov at iba pang matataas na general tungkol sa estado ng operasyon. Sa briefing na ito, ipininta ng mga general ang isang larawan ng tuloy-tuloy at matagumpay na pagsulong sa lahat ng panig. Iniulat kay Putin na mula noong simula ng 2026, na kontrol na umano ng militar ng Russia ang 133 na pamayanan at malawak na teritoryo sa Ukraine. Para lamang sa buwan ng Hunyo, sinabi ni Gerasimov na nakuha ng kanilang puwersa ang 29 na pamayanan at 636 kilometro kwadrado ng lupain. Ipinahayag pa ng general na ang mga tropang Ruso ay pinakamabilis na sumusulong sa mga direksyon ng Oleksandrivka at Hulyai-Pole. Ang malaking suliranin sa opisyal na ulat na ito ay ang katotohanan ng ang mga lugar na nabanggit ay ang mismong mga sektor kung saan isinasagawa ng Ukraine ang kanilang matagumpay na kontraopensiba. Sa mismong araw ding iyon, opisyal na inihayag ng kagawaran ng tanggulan ng Russia na kontrolado na nila ang buong Oleksandrivka. Subalit ayon sa mga independenteng pagsusuri sa mapa at sitwasyon sa lupa, ang pinakamalapit na puwersa ng Russia sa panahong iyon ay maaaring nasa 15 kilometro pa ang layo mula sa naturang pamayanan. Noong Hulyo 18, 2026, muling nag-ulat si Gerasimov sa pambansang telebisyon kay Putin at iginiit na patuloy na sumusulong ang militar ng Russia sa lahat ng direksyon sa linya ng labanan. Gayunpaman, ang Institute for the Study of War na nakabase sa Estados Unidos ay naglabas ng ganap na magkaibang konklusyon matapos suriin ang mga larawang kuha ng satellite at datos mula sa larangan. Ayon sa ISW, mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 17, ang militar ng Russia ay aktwal na nawawalan ng teritoryo sa bilis na humigit kumulang 1.6 kilometro kwadrado bawat araw sa naturang rehiyon. Ayon sa pagsusuri ng naturang institusyon, ang ganitong maling pag-uulat at labis na pagpapalaki sa mga nagagawang pagsulong ay paulit-ulit na nangyayari sa loob ng istruktura ng pamunuan ng Russia. Ipinapakita nito ang kagustuhan ng mga subordinates na magpakita ng positibong imahe sa kanilang pangulo kahit taliwas ito sa katotohanan. Ito ang isa sa mga pinakamalaking bentahe na patuloy na sinasamantala ng sandatahang lakas ng Ukraine sa kasalukuyang yugto ng labanan dahil nagdudulot ito ng mga maling desisyon sa estratehiya ng kalaban. Ang isang panig ay patuloy na gumagamit ng mga drone na paniktik upang subaybayan ang galaw ng kalaban, tukuyin ang mga convoy ng supply at bantayan ang bawat kalsada halos sa agarang oras. Samantalang kabilang panig naman ay nahaharap sa suliranin ng impormasyong nababago at napapaganda habang dumadaan sa iba't ibang antas ng burokrasya bago makarating sa pinakamataas na pinuno. Sa modernong digmaan, ang hukbong may malinaw at tumpak na kaalaman sa bawat sulok ng bakbakan ay laging may kakayahang kumilos at magdesisyon ng mas mabilis kaysa sa hukbong umaasa lamang sa mga ulat na nais marinig ng kanilang pamunuan.
Hindi pa ganap na nababaliktad ng Ukraine ang buong takbo ng digmaan dahil malaki pa rin ang puwersa at yamang hawak ng Russia sa kasalukuyan. Patuloy ang kanilang mga pag-atake sa ilang sektor at may kakayahan pa rin silang magdulot ng matinding pinsala sa militar at mamamayan ng Ukraine, tulad ng pinatunayan ng mataas na bilang ng mga sibilyang nasawi noong Hulyo. Ang labanang ito ay nananatiling isang napakahirap at madugong digmaan na nangangailangan ng ibayong katatagan. Gayunpaman, ang kampanya sa timog na linya ng labanan ay nagpapakita na ang Kyiv ay nakahanap ng isang mas praktikal at epektibong formula para sa kasalukuyang yugto ng digmaan. Hindi kailangang magbuwis ng napakaraming buhay sa isang malakihang paglusob, kundi unti-unting gibain ang lohistika, ubusin ang kagamitan ng kalaban, ibukod ang bawat posisyon, pilitin ang Moscow na maglipat ng mga reserbang tropa at bawiin ang teritoryo kapag naging paborable na ang mga kondisyon. Ang ganitong matalinong paggamit ng limitadong yaman ay nagbibigay sa Ukraine ng kakayahang manatiling matatag sa isang mahabang digmaang unti-unting inuubos ang lakas ng magkabilang panig. Kung ang mga opisyal na ulat ukol sa 745 kilometro kwadrado ng nabawing lupain, 26 na pamayanan, daan-daang nasirang mga sasakyang panglohistika, at ang naiulat na 42,860 casualties ng Russia sa loob ng Hulyo ay patuloy na mapatutunayan ng mga independenteng tagamasid. Ito ay magiging matibay na patunay sa bagong kakayahan ng Ukraine. Ipinapakita nito na kaya pa ring pabayarin ng napakamahal ng isang mas maliit na bansa ang isang mas malaking hukbo sa bawat kilometro ng labanan. Ang bawat tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang makabagong teknolohiya at wastong taktika ay kayang tumapat sa tradisyonal na lakas ng numero. Ang malaking kabalintunaan para sa Moscow ay habang ang kanilang mga opisyal na balita ay patuloy na nag-uulat ng walang humpay na pagsulong, ipinapakita naman ng Ukraine ang katotohanan sa pamamagitan ng mga bagay na pinakamahirap itago sa digmaan. Kabilang dito ang mga naputol na linya ng supply, mga nasusunog na truck sa gilid ng kalsada, mga unit na napipilitang umatras at mga komunidad na hindi nahawak ng puwersa ng Russia. Ang mga bisual na ebidensiya na ito mula sa mga drone ay nagbibigay ng hindi mapapasinungalingang patunay sa tunay na nangyayari sa mga kalsada at mga trendsera sa timog. Kung mapapanatili ng Kyiv ang ganitong bilis at disiplina sa kanilang operasyon, ang tagumpay ng Ukraine ay hindi kailangang magmukhang isang higanting araw sa mapa ng digmaan. Maaari itong mabuo sa pamamagitan ng daan-daang maliliit na opensiba, libu-libong paglipad ng mga drone, at unti-unting pagpapahina sa buong makinarya ng Russia sa mga mismong lugar kung saan inakala ng Moscow na hawak nila ang buong kontrol. Ang ganitong uri ng modernong pakikipaglaban ang posibleng humubog sa kinabukasan ng buong tunggalian sa mga darating na buwan. Ano sa palagay ninyo ang magiging pangmatagalang epekto ng ganitong digmaang drone laban sa lohistika sa takbo ng labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia? Kung naging makabuluhan para sa inyo ang ating naging talakayan ngayong araw, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang malalalim at napapanahong pagsusuri ukol sa mga kaganapan sa buong daigdig.